Dahil lutang, hindi alam ni Camille kung paano siya nakarating sa village ng Ethereal State Apartment. Tumigil ng malakas na buhos ng ulan, ngunit ang dibdib niya ay napakabigat pa rin. Basang-basa siya, magulo ang buhok at parang kawawang sisiw. Habang naglalakad sa loob ng village, bitbit ang kahon ng mga gamit niya. Habang patuloy na naglalakad si Camille, pabigat naman ang kanyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakaramdam niya ay napakainit niya ng mga sandaling iyon. Eksaktong nasa tapat na si Camille ng kanyang apartment building ay nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang ulo. Nanlalabo din ang kanyang mga paningin kaya napahinto siya sa paglalakad. At nang muli sanang ipagpapatuloy ni Camille ang paglalakad, ay bigla itong natumba at nawalan ng malay. Mabuti na lang isang figura ng matangkad na lalaki ang maagap na nakasalo kay Camille, dahilan para hindi ito sa sementadong kalsada bumagsak. Nang magising si Camille ay naroon na siya sa loob ng kanyang apartment. Bumalikwas ng bangon si Camille, ngunit bigla niyang nasapo ang ulo dahil sa pamimigat. Ramdam din niyang masakit ang kanyang lalamunan at bahagyang nahihilo ng mga sandaling iyon. Makalipas ng mahabang sandali, biglang pumasok sa isipan ni Camille ang mga nangyari kanina bago siya nawala ng malay. Sino ang taong tumulong sa kanyang maipasok siya sa loob ng kanyang unit? Inayos ni Camille ang kanyang sarili at nagmamadaling lumabas ng kanyang kwarto. Nang buksan niya ang pinto, ay nagasing naman ang lalaking nakahiga sa sofa. "Camille?" Kunot noong tanong ni Elias na mabilis na tumayo at pinagmasdan ng babae. Wala itong suot na eyeglasses ng mga sandaling iyon, kaya kitang-kita na tila may kakaiba sa paraan ng pagtingin nito kay Camille. Sapu-sapu pa rin ni Camille ang kanyang nananakit na ulo. Nang magsalita, Kuya Elias, anong ginagawa mo dito?" Nagtatakang tanong ni Camille sa lalaki. "Nakita kitang nawalan ng malay sa tapat ng apartment kaya dinala kita dito." Sagot naman ng lalaki. "Nabuksan kong door lock gamit ang fingerprint mo." Dagdag pa ni Elias saka nagmadaling nilapitan si Camille para alalayang maupo. "Uminom ka na muna ng tubig," anang Elias matapos lagyan ng tubig ang basong nasa harapan niya. "May masakit ba sayo?" Nag-aalala nitong tanong. Inabot naman ni Camille ang baso ng tubig at nilagok. Bahagyang tumigil ang kanyang lalamunan matapos uminom. Saka marahang umiling kay Elias bilang sagot. "May lagnat ka kanina dahil nagpakabasa ka ng ulan. Pinainom na kita ng gamot kaya medyo bumaba ng temperature mo. Gusto mo bang magpunta sa hospital?" Tanong ni Elias kay Camille. Hindi na. Okay na pakiramdam ko, Kuya Elias." Tura naman niya. "It's good that you're awake. Tinawagan ko ng landlady nitong apartment para makisuyong bihisan ka. Natuyo na kasi sa katawan mo yung mga suot mo." Niyuko naman ni Camille ang suot niyang damit na magulo at may mantsa na natuyong putik. Nakahinga ng maluwag si Camille na makitang iyon pa rin ang suot niya ng mga sandaling iyon. "Anong oras na, Kuya Elias?" Usisa ni Camille. 11 o'clock. Sagot naman ito. "Nakatulog ka ng 4 or 5 hours. Naisip ni Camille na napakahina ng kanyang katawan dahil sa simpleng pagulan lang ay nagkasakit na kaagad siya. "Nagluto nga pala ako ng lugaw. Kumain ka para naman lumakas ka," ani Elias at saka tumayo at pumihit patungo sa kusina. Ngunit hindi pa nagtatagal sa kusinang lalaki na makarinig si Camille ng malakas sa tunog na tila nabasag. Nagmamadali siyang nagpunta sa kusina at naabutan niyang tumapon ang lugaw sa sahig, maging sa katawan ni Elias. Tila bagong luto pa naman iyon kaya masamang mukha nito dahil mukhang napaso ito. Hindi naman malaman ni Camille ang gagawin. Kuya Elias, mag-shower ka na muna para malamigan ang balat mo." Suwestyon ni Camille na natataranta. "Sige," segunda naman ni Elias. "Maupo ka muna, ako nang bahala na magligpit ng kalat pagkatapos ko." Bilin pa nito saka tumalikod at nagtungo ng banyo. Akma na sanang lilinisin ni Camille ang natapong lugaw sa sahig na makarinig siya ng doorbell. Inisip ni Camille na bakang landlady iyon na tinawagan ni Elias kanina para tulungan siyang magpalit ng damit, kaya naman nagmadali siyang bihisan yon. Subalit napatda si Camille at otomatikong kumabog ang kanyang dibdib nang makita kung sinong taong nakatayo sa pinto. Ikaw?" Nakatayo sa harapan ni Camille si Sergio, na nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at white trouser pants at may hawak na paper bag. Katulad ng dati, malamig pa rin ang anyo nito kung titingnan, pero napakagwapo pa rin ang lalaki kung titingnan. Anong ginagawa mo dito?" Nautal na tanong ni Camille na kumakabog ng gusto ang dibdib.
Hindi ba kasama nito kanina si Ursula? Bakit narito ngayon sa ganong oras ng gabi? Sumama naman ang mukha ni Seryo nang marinig ang sinabi niyo ng Camille. Why, may tinatago ka bang lalaki kaya hindi ako pwedeng pumasok? Nanunuyang tanong ni Seryo. Hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala si Seryo sa kanyang sarili dahil hindi nawagli sa isipan niya si Camille habang nasa US siya. While this woman is so heartless that it seems like she would be better off without him. Bigla-biglang umahon ng galit sa kanyang dibdib kaya gusto niyang turuan ito ng leksyon ng sa gayon ay maramdaman naman ito na sobrang miss na miss niyang babae. At yun nga ang ginawa ni Seryo. Binitawan niyang hawak na paper bag at walang sabi-sabing pumasok siya sa apartment nito at sinunggaban to ng halik. Marahas ang paraan ng paghalik ni Seryo. Ikaw, hindi na nakakilos pa si Camille dahil sa ginawang yun ni Seryo. At dahil masama ang kanyang pakiramdam, kaya hinang-hina siya habang nagpupumigla sa ginagawa nito. Samantalang ilang araw lang na hindi ito nakita at nahawakan ni Seryo. Pero sa isang dampilang ng kamay niya sa balat nito'y nabuhay na kaagad ang pagnanasa sa kanyang katawan. Nang sa wakas ay pinakawala ni Seryo ang labi ng babae, ay saka pinagdikit ang kanilang mga noo habang kapwa habol-habol ang mga hininga. Don't you miss me? Tanong ni Seryo na sinadya pang maging mapang-akit ang tinig habang ang mga mata ay kakikitaan ng matinding pagnanasa. Nagangat naman ng maluhaluhang mga mata ni Camille, dahilan para dagli ang naglaho ang galit na naramdaman ni Seryo. Lumambot ang kanyang puso habang nakatingin sa maamo at mamula-mulang mukha nito. Heartless woman, ani Seryo, nang hindi sumagot si Camille sa kadahan-dahang binabang kamay sa balingkinitan nitong katawan. Ngunit isang boses na lalaki nagpatigil kay Seryo. Camille, yung bathroom. Sinamantala ni Camille ang pagkakataon na tinulak si Seryo dahilan para makawala siya sa pagkakakulong sa mga bisig nito. Hindi nakakilo si Seryo nang makitang lumabas ng banyo si Elias na walang pangitas na suot at halatang bagong shower. Otomatikong dumilim ang kanyang anyot ng lisik ang mga mata habang nakatingin sa lalaking nagulat din sa nasaksihan. Kagagaling lang niya mula sa 8 oras na flight at matapos dalhin sa ospital si Ursula, ay dumiretso kagad siya kay Camille para sana sorpresahin to pero siya palang nasorpresa sa nasasaksihan. Magpaliwanag ka, matigas at walang kasinlamig na saad ni Seryo kay Camille. Nangako kasi siya sa babae na bago siya magagalit ay magtatanong na muna siya, kaya yun ang ginawa niya. Sandali namang nag-isip si Camille, yun na yatang magandang pagkakataon para gawin niyang inuutos ni Grouch Reynoso na gumawa siya ng paraan para kamuhian siya ni Seryo. Magpaliwanag ka. Kumuyom ang mga kamao ni Camille, hindi siya nagsalita at mariitinikom ang bibig. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Nanatiling hindi nagsasalita si Camille kaya naman ang pisngin ng pasensya ni Seryo ay tila naubos na. Humakbang siya papalapit sa babae at saka umangil. Magsalita ka at magpaliwanag. Asik ni Seryo sa kamahigpit na hinawakan sa braso si Camille. Nalilisik ang mga mata nito na para bang gusto nitong kainin ng buhay ang babae. Bago pa makasagot si Camille ay mabilis namang sumaklolo si Elias. Hinilas siya nito patungo sa kanyang likuran at kinubli. Mr. Reynoso, sinasaktan mo siya. Get lost, hindi ikaw ang kinakausap ko. Marinamang sagot ni Seryo sa katinulak si Elias at muling hinila papalapit sa kanya si Camille. Speak, utos niya kay Camille na noon ay mababakas ang matinding takot sa mga mata. Hindi malaman ni Camille kung bakit galit na galit sa kanya ang lalaki. Hindi ba substitute lang naman siya? Isang substitute na kapag marumi na ay pwede nang itapon. Kaya bakit ganun ito ng mga sandaling iyon? Mr. Reynoso, nagkakamali ka ng pagkakaintindi. Hindi na naituloy pa ni Elias ang sanay sasabihin ng biglang putulin yun ni Camille. Anong gusto mo sabihin ko? Tanong ni Camille na diretso nakatingin sa mga mata ni Seryo. Lihim din niyang pinagpapasalamat na kahit halos tumalon ng puso niya, sa sobrang kabay hindi siya natural ng ilabi yon. Kilala si Seryo sa pagiging sobrang arogante sa personality niyang iyon at sa narinig niyang sinabi ni Camille, dapat ay tumalikod na siya at umalis pero hindi niya ginawa. Pinukul siya ng nag-aalok na tingin ni Camille at saka sinabing, bigyan mo ko ng reasonable explanation. No matter what you say, I will believe. Hindi na ituloy pa ni Seryo ang sanay sasabihin ng putulin niya ni Camille. Kung ano man na nakita at iniisip mo, yun na yun. Turan niya na walang emosyong mababasa sa mukha. Malalim ng gabi ang isang lalaki at babae magkasama sa isang apartment. Ang lalaki walang pangitaas na damit samantalang ang babae naman ay magulong itsura. Yun ang eksenang naabutan ni Seryo ng gabing iyon. Hindi siya tanga para hindi malaman kung anong nangyari sa pagitan ng dalawa.
Pero hindi pa rin siya naniniwala sa mga nasaksihan ng kanyang mga mata. Isa pa, nangako siya kay Camille na magtatanong na muna siya bago magalit. Yun ang ginawa niya. Nagtanong siya na nagtanong ng paulit-ulit at hindi sumuko hanggat hindi niya mismo naririnig sa bibig ni Camille ang kasagutan. At nang marinig niya sinabi nito, bakit pakiramdam niya ay parang sinaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit. Bakit ang sakit-sakit malaman na katotohanan? Kaya pala wala itong text o tawag sa kanya. Yun pala ay busy to sa pakipaglandian sa lalaking simula pa man ay mahal na nito. Really? Looks like I got the wrong timing. Sarkastiko na sagot ni Sergio. Ang kaninang nagbabagang mga mata niya ay nawala ng buhay. Sinadya pa naman talaga niyang magpunta dito para makausap ang babae. Earlier, Alex reminded her that it was the last day of the 1-month grace period given to them by the court for the annulment. Muling inungkat yun ng kanyang daddy, ayon na rin sa kanyang secretary. Alam na Sergio na bantay saradong ama sa bagay na yon kaya wala na siyang takas pa. He also knew very well that Camille was very stubborn. Yun ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon sa kalagitnaan ng gabi upang sabihin sa kanya na kahit na walang piraso ng papel na nagkakonekta sa kanilang dalawa, hindi pa rin siya pupunta sa isang blind date at hindi na makikipag-date sa ibang babaeng maliban sa kanya. Of course, dahil gusto niyang walang bahid dungis ito ng ibang lalaki habang magkarelasyon pa sila. Ganon din ang gagawin niya at sa parehong oras igagalang din niyang kanyang nais at maaari siyang humiling ng anumang bagay mula sa kanya. Ito man ay pera o kung ano man ang gusto niya, handa siyang ibigay sa kanya. Pero parang isang malaking joke ang lahat ng mga iniisip niya dahil sa eksenang naabutan niya kanina. That woman broke the taboo and he would not tolerate what she did. Nang makita ni Sergio na namariin nakatikom ang bibig ng babae at para bang ayaw na magsalita pa, ay mas lalong nag-alab ang galit na naramdaman niya sa kanyang puso. Talaga bang ganyan ka ka-cheap at hindi ka mapakali ng walang lalaki? Puno ng nanunuyang tanong ni Sergio sa babaeng kaharap, namutla ang mukha ni Camille dahil sa pang-insultong namutawi sa bibig ng taong mahal niya. Samantalang hindi na nakatiis pa si Elias ay muling sumingit sa pagtatalo ng dalawa. Mawalang galang na Mr. Reynoso, sumusobra na yatang sinasabi mo kay Camille. Rumespeto ka naman sa babae, ani Elias na bakas ang kaseryosohan sa tinig. Respeto? Nakangising sagot naman ni Sergio sa kapinagmasdan mula ulo hanggang paa ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan at walang pangitaas na damit. That word actually came from you, while you were the one naked in the woman's house. Puno ng pang-insultong dagdag pa ni Sergio. Kitang-kita ni Sergio mapupulang marka na sa may bandang abdomen ng lalaki at hindi siya ipinanganak kahapon para hindi malaman kung ano yon. Ayaw ko ng babaeng marumi, kaya sige kung gusto mo siya. Sayo na. Matapos sabihin iyon ay pumihit ng patalikod si Sergio at walang sabi-sabing lumayas na sa apartment na yon. Namayaan niyang katahimikan sa pagitan ni Camille at Elias. Naiiwan si Camille na nakatulala sa direksyon kung saan dumaan si Sergio. Nasaktan siya sa mga sinabi nito. Nasasaktan siya dahil hanggang sa mga sandaling iyon ay maruming babae pa rin ang tingin nito sa kanya. Pero hindi ba yun naman ang gusto niya? Pilit niyang kinamuhian siya nito at alang-alang kay George. Mas importante sa kanya na madala ang kapatid niya sa magandang pasilidad at mabigyan ng magandang treatment. Kaya walang-walang sakit na naramdaman niya kumpara sa paghihirap ng kanyang kapatid. Kung iniisip ng ibang tao na napakatanga niya na maaari naman siyang lumapit kay Sergio at humingi ng tulong para sa kanyang kapatid na dapat isinabi niyang siya ang estrangerang babaeng nakasiping nito noon. Pero ano pang dahilan kung sasabihin niya ang lahat ng iyon? Nagbalik na si Ursula na fiancé nito at siya isa lamang babaeng kumapit sa patalim at pumayag na maging parausan. Isang babaeng tagapagtanggol ng pangungulila nito sa babaeng minamahal. Magsasalita na sana sa Elias para pagaanin ang loob ni Camille pero naunahan siya nitong magsalita. Pasensya ka na Kuya Elias kung sinamantala kong sitwasyon. Nangihinig ang boses na hinging paumanhin ni Camille sa lalaki. It's okay Camille, naintindihan kita. Sagot naman ni Elias habang inaalong babae. Sandali pang nanahimik si Camille bago muling nagsalita. Naisip niyang iyon na yatang tamang pagkakataon para sabihin niya ang totoo kay Elias. Pasensya ka na kung na-disappoint kita. Naiyak na wika ni Camille. Pumayag ako maging babae niya para sa pera at hindi pa man nakakasagot si Elias sa pag-amin na iyon ni Camille ay muli itong nagsalita. Kuya Elias, umuwi ka na muna. Gusto ko mapag-isa. Masuyo namang pinagmasdan ni Elias si Camille sa kasinabing, okay, tawagan mo lang ako kapag may problema. Aniya sa kinuha ang damit na natagpuan ng lugaw
at lumabas na ng apartment nito. Sa loob-loob ni Elias, hindi na niya pala kailangan maghirap pa kung paano paghiwalayin ang dalawa dahil ang mga ito na mismong gumagawa ng paraan. Ang tanging gagawin na lang niya ay maghintay kung kailan lalapit sa kanya si Camille para magawa na niya ang plano. Samantalang mag-isa na lang si Camille sa kanyang apartment ay doon lang niya napansin ang paper bag na naglaglag sa sahig kanina. Mabilis na din ang puti yun dahil nabasa niya para ito sa kanya. Binuksan ni Camille ang paper bag para tingnan kung anong laman nito at automatikong nangilid ang kanyang mga luha na makita kung ano ito. Sa loob ng paper bag ay isang pearl necklace na kumikinang at napakaganda. Bigla tuloy niyang naalala nang minsan tanungin siya ni Sergio kung bakit tayo niya suotin ng diamond necklace na ibinigay nito sa kanya. Sinabi niyang napakamahal noon kaya hindi niya kayang suotin. Kaya ang binili nitong necklace sa pagkakataong iyon ay katamtaman lang ang laki subalit katangi-tangi. At kapag suot na yun ay hindi kapansin-pansin bagamat nandun pa rin ang pagiging elegante ng alahas. Posible kayang tinandaan ni Sergio ang kanyang sinabi? Biglang umahon ng sakit sa Camille sa kanyang dibdib at marabang sinasaksak ng paulit-ulit ang kanyang dibdib. Hindi kayang lokohin ni Camille ang kanyang sarili dahil alam niyang kaya mabait ito ay dahil may kailangan ito sa kanya. Pero ngayon tapos ng lahat. Naging napakaganda sa kanilang dalawa ang naging ending na kanilang pagsasama. Nakuha ni Sergio yung gusto nito at ngayon din siya. Kaya naman pareho silang nakinabang sa bagay na iyon. Matapos ng ilang sandali katulad ng dati ay nagpasya si Camille na matulog. Yun ang paraan niya para pagsamantalang makalimutan ng mga nangyari. Okay lang ang lahat. Kailangan niyang maging matatag dahil nandiyan pang kapatid niyang umaasa sa kanya. Bukas pagising niya, panibagong araw na naman, bagong simula at bagong pag-asa para sa tulad niya. Kinabukasan ng tanghali, nagpasya si Camille na magpunta sa rehabilitation center para bisitahin si George. Nagbigay kay Camille ng palugit si Gretchen Reynoso upang maghanap siya ng maayos na rehabilitation center na maaring paglipatan sa kanyang kapatid. Kaya naman, kinausap niya ang doktor ni George para humingi ng rekomendasyon. Matapos makipag-usap sa doktor, nabanggit ni Camille na gusto niyang umuwi sa kanilang probinsya sa Bicol. Bako sakaling makauwi sila sa kanilang probinsya ay makarecover at magising na mula sa coma. Pero sa ngayon, busy pang doktor ng kanyang kapatid at ang sabi, asikasuhin siya nito matapos ang 2 araw. Muling nagpunta si Camille sa cashier upang tanungin ang balanseng natitira sa hospital. Naalala niya na meron pang 10,000 o 20,000 pa siyang natitira sa kanyang dineposito. Matapos si-check ng cashier na laki ang mga mata ni Camille nang marinig ang balanseng sinabi nito, Miss Asuncion, meron pa po kayong 1,015,985 sa inyong account. Nagitla si Camille sa narinig at ilang segundong hindi nakapagsalita. Nalalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin naman sa nurse na tila nalilito rin sa reaksyon niya. Miss George Asuncion ang pangalan ng kapatid ko. Baka naman nagkakamali ka lang. Wala akong ganyang kalaking idineposito. Ani Camille sa babaeng cashier. Muli namang nag-check ang babae. At nakitang parehong pangalang nakalagay doon. Yes po, Miss Asuncion. George Asuncion pong pangalan nakalagay sa account niyo. Paniguro nito pero wala pa kung ganyan nakalaking pera para i-deposit sa inyo. Pagpapaliwanag ni Camille, bakas naman ang pagtataka ng mga nandun sa cashier. Kaya naman muling nag-check ang staff ng account ni Camille at muli sinabing, ang 1,000,000 pong na-deposit sa account niyo, kalahating buwan na matapos yung na-admit si George Asuncion. Ang pangalan po ng depositor ay si Mr. Sergio Reynoso. Sa pangalawang pagkakataon ay muling natigilan si Camille, nanigas siya sa kinatatayuan at nanlalamig ang kanyang mga kamay dahil sa naulinagan. Kalahating buwan matapos niyang ipasok si George sa rehabilitation center, hindi ng panahon na pumayag siyang maging babae ni Sergio kapalit ng 1,000,000 upang ibigay sa kanyang nanay Zoila, kapalit ng pananahimik nito. Kung ganun hindi lang siya pinahiram ni Sergio ng pera, kundi nag-deposit nito ng 1,000,000 sa account ng kanyang kapatid pero hindi dito sinabi sa kanya. Tulala pa rin si Camille na magbalik sa ward ng kanyang kapatid. Hindi niya lubos maisip na ginawa ni Sergio para sa kanyang kapatid. Ang buong akala niya wala itong pakialam sa personal niyang buhay at problema. Yun pala'y nagkakamali siya. Habang nakaupo sa silya sa tabi ni George at wala sa sarili, isang nurse ang pumasok sa kwarto ni Camille at matamis ang ngiti habang nakatingin sa kanya habang sinusuri ang kanyang kapatid. Miss Asuncion, kasama mo ba ang boyfriend mo ngayon? Tanong ng babaeng nurse na tila kinikilig ng mga sandaling iyon. Boyfriend ko? Nagtatakang tanong ni Camille. Oo, boyfriend mo. Sagot naman ng nurse. Nagpunta siyang mag-isa dito last time. Nag-request siya sa staff na palitan ng pinakamahal na air humidifier ang gamit dito sa kwarto. Nagdapan ito habang bakas ang kilig. Yung nasa tabi mo, yan ang pinalit ng hospital para sa kapatid mo, Miss Asuncion. Anang nurse sabay turo sa gamit na bumubuga ng mainit na hangin malapit sa higaan ng kanyang kapatid.
Hindi lang yan, pati rin tong lampshade, itong kamat mga unan at kumot. Naglagay din siya ng green plants na sabi niya makakabuti raw para sa kalusugan ng kapatid mo. Pagpapatuloy pa ng nurse habang patuloy ang ginagawang pagsusuri kay Camille. Alam mo, Miss Asuncion, huwag ka sanang magagalit ha. Halos lahat ng babaeng nurse crush ang boyfriend mo. Dahil bukod sa napakagwapo, tinrato rin ng tamang kapatid mo. Gulong-gulo na si Camille sa mga sinasabi ng nurse sa kanya. Wala siyang idea kung sinong boyfriend niya na tinutukoy nito. Sa pagkakaalam niya, si Elias lang ang huling nagpunta dito para alamin ang kalagayan ni George. Nang matapos ang nurse sa ginagaway akma na rin itong natalikod para lumabas pero mabilis siyang napigilan ni Camille. Nurse, itatanong ko lang sana kung si Elias Monsur ba ang pangalan ng sinasabi mo. Kinakabahang tanong ni Camille sa nurse. Nagsalubong naman ang mga kilay nito. Si Doc Elias? Naguluhan naman na tanong ng nurse. Ang akala ko si Mr. Reynos ang boyfriend mo. Siya kasi ang lalaking tinutukoy ko. Tila sumabog ang ulo ni Camille sa mga narinig. Wala siyang mahagilap na sasabihin sa mga natuklasan dahil ang akala niya ay nananaginip siya. Napakarami na palang nagawa ni Sergio sa kanyang kapatid na hindi pinaalam sa kanya. Buong akala ni Camille ang hospital na may gawa ng mga bagay na yon para sa kanyang kapatid ay yun pala si Sergio may gawa nun at inilihim lang sa kanya. Bakit mo naman nasabi na siya ang boyfriend ko? Tanong pa ni Camille sa kaharap. Alam niya kalokohan pero may gusto siyang marinig ng mga sandaling yon. Ah, yun ba? Nung tinanong ko kasi siya kung ang kaano-anong relasyon niyo sa isa't isa, ang sabi niya boyfriend mo raw siya. Anong mangyayari ngayong dinungisan ni Camille ang sariling pagkatao para masira siya kay Sergio? Dahil kaya di tituloy ng bitawan ni Sergio si Camille? At ano ang gagawin ni Camille matapos malaman ng mga nagawa ni Sergio sa kanyang kapatid? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.